January, the dreariest gray right after the cheeriest days. Why'd you have to show up when you weren't invited to gifts in the rapid snow on the zero visibility. Hindi ba kita? It's not. Hello guys, welcome back to our channel. So yun, nagbabalik na naman kami ngayon for another topic. Yun, actually meron na naman kaming itatopic na magandang pag-usapan. Pero before that, update muna namin kayo sa health condition namin ngayon. Which is like, yun nga, nabanggit namin sa vlogmas namin na may sakit kaming apat. Ngayon, pinagsama-samang cold, flu, saka cough. So yun, pinaka ano ngayon si Mama Kare. No? Mama, kamusta ka naman? Okay ka na? Pag umiinom ako ng gamot, nagiging okay naman ako. Kasi nakawala. Kaso pag wala ng effect yun. Kaya kalalagyan ko inom ng gamot. Pero yun nga, may nabaltaan kaming sorry. Pero yun nga, may nabaltaan kami ngayon na ano tawag doon? Super bug? Super flu. So yun, baka natamaan din kami. Si Pen before Christmas may ubot sipon siya. Tas nawala. Tas ngayon bumalik. Tapos ako siguro yung pinaka hindi masyadong tinatamaan pero may ubo pa rin ako. Tapos si Leon ubo sa kasipon, tapos si Mama Kari yung yung medyo may flu ngayon. So yun, hopefully mga bata hindi tamaan ng flu. Si Pen medyo medyo mainit siya pagkagabi, ganyan. So yun, ngayon nga baka may mga vomit bug din yata siya. Ayun. So hopefully before mag New Year, today is December 29. So sana gumaling na kami para maganda yung salubong natin ng New Year na Mama. Ayun, aside from that update, may itatopic na naman kaming comments ng isa nating subscriber. Ayun, so comment from J. Valentin. Tingin nyo po ba ideal sa CPA na maging accountant sa Ireland? Ano daw ang salary range, and I'm looking for options po in the future. I'm a first year BSA student. Thank you po. Ayun, medyo magandang i-topic to guys. Actually yan, medyo itong vlog na to, medyo mag-focus tayo sa career or sa accountant or yung profession namin. So yun, sana maging interested din yung ibang kahit hindi sila accountant. Pero yun lang din kasi din yung pinaka-share namin since yun yung experience namin. Yun, konting background nga, we're both accounting graduate ni Mama Kare. CPA kami, sabay kaming pumasa ng board exam. And then, but we have a different career path. Si Mama Kare, more of external auditing, and I'm more of accounting and internal auditing practice. So, yun. Ayun, so, unang tanong niya muna, Mama. Ano daw tingin mo? Ideal ba daw sa mga CPA na maging accountant dito sa Ireland? Siguro bigyan natin sila ng parang perspective ba? Or ano ba yun? Parang ano yung, ang tawag ito, yung overview ng kung ano yung career natin dito. Or yung landscape ng industry natin. Dito sa Ireland. So dito sa Ireland, same din sa Pinas. Like, yung mga accounting firms, yung Big Four, meron din dito. Sila din yung Big Four dito, same sa Pinas. And, yun nga, yung madaming expat at this stage, at this point, madaming expats na mga accountants. So, hindi lang mga Filipino. From other nationalities din, madaming hinahire dito sa Ireland. Like from India, from Pakistan, from South Africa. So, madami. Given that context, since as mentioned kanina, maraming ang expats dito, maraming lumilipat, nagmamigrate dito sa Ireland. It means na, alam mo, may na-offer talaga yung Ireland. Kaya siya pinipili ng mga
foreigners or ng mga accountants, immigrants, compared to other countries. So, and I think na-mention na rin naman namin siya previously sa other vlogs namin, like kung ano yung mga advantages, disadvantages sa pag-work or paglipat dito sa Ireland. So, siguro better check those vlogs na lang din, those videos. Pero siguro yun nga, kasi yung discussion namin before, more on like general disadvantages and advantages siya. So, I think for this video, more as mentioned by Papa Mark, so yun, specific to being a CPA or accountant here in Ireland, siguro I can say yun nga, yung number one siguro yung syempre yung salary. Though I think hindi siya yung pinaka actually, to be honest, like, hindi siya yung pinaka enticing. Like, I think compare mo yung salary sa Pinas, okay, oo, malaki siya, okay naman siya talaga. Pero if you are to compare yung salary mo dito sa Ireland with other countries, I think hindi siya ganung kalaki or hindi ganung kalayo yung difference, or baka nga mas malaki pa yung sahod sa other countries compared sa Ireland. Kasi talaga hindi ganun ka, yun yung medyo rito. Yun yung medyo hindi masyadong okay dito. Hindi ganun kalaki yung offer, to be honest. Pero meron ka pa rin naman mas-save. Parang kaya mo pa din naman makapag-save. And then ang dami pa rin naman dito mga CPA na alam mo yun, nakakapag-travel around Europe, nakakapagpundar, nakakauwi ng Pinas, so nakakapag-ipon. So, meron pa rin naman. Pero I think kung i-compare mo siya sa other countries, tingin ko mas malaki pa rin yung pwede mo kitain sa other country. So, yun yung number one. And then number two siguro, yun nga, yung CPA kasi dito is critical skill. 'Di ba? Critical skill. Yung critical skill siya dito, and yung CPA natin, pagiging CPA natin is recognized dito. So, pwede kang mag-work like once ma-complete mo yung 2-year mo na work permit dito sa Ireland, like ma-complete mo yung stamp 1 visa mo, pwede ka mag-stamp 4. And then kung gusto mo lumipat ng private company, pwede ka na makapag-private company. So, ayun, may option. Parang malaki yung opportunity or mas maraming opportunity kapag ka-accountants ka dito or pag CPA ka dito sa Ireland. And yun yung number 3, I think yung career growth opportunity mo. So marami na kaming kilala, marami kaming friends na nag-progress talaga yung mga careers nila dito sa Ireland. So yun, I think maganda din siya talagang, alam mo, magandang career path siya dito. So, hindi lang sa auditing firm, hindi lang sa accounting, or hindi lang sa auditing firm, but kahit sa mga private company or sa industry, meron tayong opportunity para mag-grow yung career. And then, yun nga, meron din pwede ka rin makapag-aral dito kung gusto mong i-take yung parang equivalent ng CPA dito sa Ireland, pwede din siya dito. Pwede mo siyang i-pursue din dito. So, additional credentials din siya sa'yo. And then yun, kung ikaw naman is may family na, yung opportunity din na maisama mo yung family mo dito sa Ireland, yun din, maganda din siya for CPA kasi nga considered as critical skill tayo dito. So, pwede nating isama yung family natin dito sa Ireland. O pwede kahit sabay-sabay kayong pumunta rito, pwede siya. So yun, madaming benefits din talaga, like specifically for CPA or for accountants kung gusto mong i-pursue yung career mo dito. So, yun lang. Kung ako lang, like personally, kung ako lang din, like on hindsight, personally, tingin ko i-consider ko pa rin, or magre-research pa din ako maigi, or mag-apply pa rin ako, mag-explore ako ng other opportunities sa other countries pa. Yun lang. Given ko ano yung mga na-experience namin dito, though madaming benefits talaga dito sa Ireland, pero syempre meron din mga disadvantages as mentioned namin sa mga previous vlogs, like yung healthcare situation, and then yung, alam mo yun, medyo malayo yung country sa Pinas, mahirap umuwi, and then yung
amount na masasave mo rito. So, yung mga ganong factors, siguro kung given a choice, ako baka i-consider kong mag-check pa or mag-explore pa, to be honest, ng opportunities sa other countries siguro. Yun. Pero since nandito na kami, nakasettle na kami, so masabi ko na parang okay naman na kami, contented na kami kahit paano dito sa Ireland talaga. So yun. And then siguro yun yung sa question about sa salary range. Of course, I don't want to divulge yung yung salary namin dito kasi confidential and personal naman na siya masyado. Pero just to give you an idea siguro, normally I think around on average parang pwede kang kumita naman dito as being an accountant. Pwede kang kumita dito ng like maybe around 45,000 annually euro as a starting salary. Pero yan is depende sa role mo, like kung senior ka, kung manager ka, AM ka, senior manager ka, syempre mas mataas yung magiging salary mo and yung magiging benefits mo. So depende rin talaga siya sa experience mo, and yun nga, depende siya kung ilang taon ka na nagwo-work, nakapag-work ka na ba din sa other country bago ka pumunta dito, kung magkano yung nag-negotiate mo, kung magaling ka makipag-negotiate din during the interview process. So yun. Pero yun, I think siguro kung interested lang kayo malaman kung magkano yung parang minimum siguro na pwede mo kitain dito, I would say siguro around 45,000. Not too sure. At this at this stage kasi 3 years na kami nandito, so baka higher pa dyan yung pwedeng kitain. Pero yun, if you want to know more about yung siguro yung salary range, baka better to research nyo through Glassdoor. Normally naman siya may kita nyo siya doon yung mga range sa Glassdoor, and then siguro din maganda ma-experience yung mag-apply and maka-receive mismo ng job offer from companies dito sa Ireland para lang malaman or ma-understand nyo kung paano yung process, and just to give you an idea kung ano yung mga pwede nilang i-offer. Hindi mo naman siya necessarily na kailangan tanggapin agad, di ba? Pero para lang makita mo kung ano na ba yung bigayan at this point. So yun. Okay. And then siguro yung last topic dun sa comment, kasi yung nag-comment is first year BSA student, di ba? So actually I commend yung subscriber na yun kasi 'di ba first year BSA pa lang looking forward ka na sa pagwo-work mo abroad, kasi nung time namin nung first year student pa lang ako sa college, parang wala pa akong kamalay-malay ba, hindi ko talaga na-imagine, hindi ako nagre-research na pwede pala ako mag-work abroad or whatever. As in, ang focus ko lang noon is mag-aral lang talaga, makagraduate lang. Pero hindi kami ni Papa Mark, hindi kami gano'n ka forward looking kung ano ba yung opportunities ng pagiging accountant in the future once na makagraduate na. 'Di ba? So pero yung subscriber natin, gano'n na yung layo na naisip. So I commend you for that. And I think gano'n na talaga yung generation ngayon, no? Very different ata talaga sa generation namin. Pero siguro yun lang, siguro kasi syempre dumaan din kami sa stage na ganyan, yung nag-aaral kami, nag-board, and then nagtrabaho. So siguro yun nga, kung for those na nag-aaral pa lang, and tinitingnan nyo kung ano na yung magiging opportunities nyo once na makagraduate kayo. Siguro yung mga tips, like few tips lang siguro. Kasi nga napagdaanan na naman namin yan kahit papaano. Nag-work na kami for several years na, and we've been to different places na din, to be honest. Like, nag-work na kami sa Pinas, nag-work kami sa US, nakapag-work kami sa Jamaica, and now dito sa Ireland. So, kahit papaano, may experience na rin naman na kami. I think siguro ang number 1 ko is, yun lang, parang keep your eyes on the price lang talaga. Parang focus talaga kayo sa goal nyo. Kasi ang dami yung
pagdadaanan, madaming challenges yan, lalo pag, di ba, pag accountancy student ka, ang dami mong like comprehensive exam na pagdadaanan, yung requirements mo for the grades, and then magte-take ka ng board, may mga pre-board, napagdaanan namin lahat din yan. So, ako talaga, nung nag-aral ako, talagang, alam mo yun, focus lang talaga kami sa studies. Like, wala kaming ibang ginawa talaga na, kundi mag-aral lang talaga. Like, at that time, wala pang mga online review, diba? Puro talagang classroom yon. And then sa books talaga, ang bahay namin, taga-Tagig ako, si Papa Mark, taga-Pateros. Tapos, sa Mandaluyong, and then sa Quiapo pa yung review namin. So, alam mo yun, ang hirap talaga, like yung biyahe pa lang, ubos talaga yung energy namin. And then, during the travel, transportation namin, yung commute namin, doon pa kami, nag-aaral pa kami, nagbabasa, like, ginamit namin talaga wisely yung time namin sa pag-aaral. Talagang, minimake sure namin na ma-maximize namin yung time namin para sa pag-aaral, para lang talaga ma-ensure namin na papasa kami sa course namin, and then papasa kami sa dun sa board exam namin. So yun, parang tinake lang talaga namin siya day by day, kasi medyo mahirap din naman yung yung parang ang layo agad ng utak mo ba, parang ganun. Tapos nalulose sight ka dun sa mga daily challenges mo, kasi parang hindi ka parang para sa akin, hindi mo ma-reach yung ultimate goal mo kung hindi mo na hurdle yung daily challenges mo. Parang ganun ba? So, ayoko din naman, kasi at alam mo, yung course pa lang natin, very stressful na din talaga siya, and very demanding. So, parang I suggest na kahit papano, or as much as possible, wag kayong ma-consume ng stress, or wag kayong ma-overwhelm sa stress, and yun yung sa stress and sa demand ng course and ng career. So take it day by day, parang yun siguro din. And then Papa, ikaw naman? Ayun, siguro sa experience ko din, pinakamahirap para sa akin yung accounting course sa lahat. Hindi, sa lahat ng experience natin. Wala ka naman ibang experience. Hindi, I mean yung pagiging BSA, sobrang hirap niya. Compare mo sa board exam mismo. Parang mas nahirapan ako sa nung BSA pa ako. Compare nung nagbo-board. Yung review and then taking na board exam. Kasi ang hirap talagang butas ng karayong pagdadaanan mo. Kailangan mo may ma-maintain na grade. Bawal ka magka-stress. Kasi iba sa'yo eh. Ako, lang, normal na estudyante lang ako. Joke lang. Ayun, parang kailangan mo ma-maintain. Tapos, kailangan mo mag-qualifying exam. 2 beses or 3 beses yung qualifying exam natin. Then yung last year natin, puro refresher course, which is sobrang hirap. Ayun. So, sobrang fulfilling din after mag-exam. Pero hindi doon natatapos lahat. Actually, hindi mo masasabing successful ka kapag nakapasa ka lang. After nun, you have to prove yourself again. Lalo na kung magbe-big 4 ka. 'Di ba? Ayun. Yun lang take ko. So yun nga, in relation din dun sa after mo makapag-take ng board exam, ang dami mo pa rin talagang pagdadaanan. Like, ako, ilang years ako nag-work din sa auditing firm sa Pinas. Ilang years ba ako? Tagal ko nag-work sa Pinas. So, nag-resign ako sa company ko sa Pinas noon. Parang 10 years. After 10 years. So, ang tagal ko din. Pero kasi na-rotate din ako sa US eh. Pero, ang tagal ko, parang 10 years ako nag-work din talaga sa Pinas. 'Di ba? And, sobrang nakakapagod talaga. Sobrang hirap. Alam niyo naman yung work, 'di ba, natin sa auditing, yung puyat, 'di ba? Sobrang puyat. Ilang araw kang parang during busy season, walang tulog, sobrang puyat, puro overtime. Hindi ko lang alam ngayon, pero ganun yung panahon namin. Sabay-sabay yung trabaho, yung deadline, stressful yung mga work, stressful yung mga boss, ganyan. Sobrang hirap. And then, yung salary mo is hindi ganun kalaki.
maliit lang yung salary, to be honest. So, yun talaga yung pinaka-problem namin before. Hindi ka talaga mabubuhay, hindi ka makabuhay ng pamilya talaga sa salary mo sa Pinas. Like, nung starting ko talaga nung nasa company akong 14K. Di ba, be? 14K. Tapos nung na-promote ako to AM ba ako? AM or manager? 26K. Di ba? AM na ako noon, 26K. Paano ka mabubuhay noon, di ba? Hindi ko alam kung paano kami nabuhay noon eh. Pero nabuhay naman, di ba? Pero yun nga, bago ka makakuha ng credentials na experience talaga, madami kang pagdadaanan. So, kailangan tiyaga-tiyaga lang talaga. And yun, magbaong ka ng madaming pasensya, madaming pagtitiyaga talaga. And yun, sacrifice talaga. To be honest yun, madami kang masasacrifice sa buhay mo. Tulad ko noon nasa Pinas ako, hindi ako masyado nakapag-bakasyon, di ba? Wala masyadong leave, puro work. Minsan kahit holiday, nagwo-work. Iba din talaga, iba yung level ng pagtatrabaho. Pero kahit paano naman, once na, alam mo yun, makakuha ka ng meaningful experience, yun, ma-earn mo naman. I mean, ma-earn mo naman yung mga sinacrifice mo. Like, makakahanap ka naman na ng better opportunity once na meron ka ng proper credentials. So, yun lang. Ayun lang naman. Kasi naglolo ko na si Leon. Hopefully, nakatulong naman yung explanation namin. So, yun lang. And if may question pa kayo, chat na lang kayo. And kung yun, kailangan nyo pa ng help in terms of yung applying or to learn about the opportunities dito sa Ireland as CPA, as accountant, let us know lang. Yun lang. Thank you. Didn't think I'd ever get this far. Didn't think I'd ever find the one. Never thought I'd heal from a broken heart.